Kung akala nyo yung pagkakaroon ng anak, it's more on happiness. No, it's not. It's more on fucking responsibilities. Kaya mga babae at lalaki, itigil nyo yung kahibangan nyo na pag kinasal kayo, mas magiging masaya. Kung nandun ka pa lang sa stage na you are creating attraction, much better na hindi kayo lagi magkasama. Pagdating sa babae, there's no such thing as equity. Hey, what's up guys? Ito po ang yung lingkod, Suplado Boto. Okay po na vlog, pakipanood muna Ropa. Mas marami nasisirang relasyon ang girls night out kaya sa boys night out. Ano, real talk? Tara, let's start girls. Bago kayo maging defensive, wait lang. Makinig muna kayo. Alam nyo ba na ang 70% ng lalaki pag nag-boys night out, ang ending, lasenggo lang. Wala. Suka sa gilid, tulog sa sahig ng tropa, wasak, walang threat, walang babae. Worst na makukuha namin, hangover at utang sa inuman. Pero girls night out, 60% ng babae ina-approach ng lalaki sa inuman. And let's be honest, hindi nyo naman lahat tinatanggihan. Kasi kung totoong just dancing lang, bakit kayo naka 5-inch heels at naka-contour pa? Ano yan? Para lang sa San Miguel at Sisi? Ladies, ako sasabihin nyo, we just wanna go out, we just wanna dance. Eh para saan yung extra lip nyo sa bag? Para sa DJ? Eh hindi naman pasigurado yon kasi baka may magaya ng after party. Ito, UK survey, 40% ng babae umamin na may nagawa silang hindi loyal during girls night out. Sa lalaki, mas malala pa kami mag-ML kaysa mag-cheat. Kasi minsan, sa ML nakakakuha ng ka-cheat. Pero that's for another time. Hindi talaga girls night out ang dangerous. Kundi, kung sinong nandyan sa paligid nyo. At least, boys night out, lahat, sablay. Walang umaagaw ng girlfriend. Pero girls night out, laging may tropang, uy girl, one night lang naman. Wala namang makakaalam. Then boom, ayun. Status, relationship, complicated. And let's be real. Ang lalaki, paglaseng, out of service. Ang babae, paglaseng, in service. Ano, gets? Kaya mas matakot ka sa girls night Friday kaysa sa boys night Saturday. Okay, unang-una, sabi nga nila, ang pag-cheat wala sa sitwasyon, nasa tao. So kahit anong gwapo ng lalaki na makilala ng girlfriend mo, hindi papatol yan. Okay? Kung talagang mahal ka niya, nire-respeto ka, at talagang pinagkakatiwalaan ka. Okay? Kaya mga Ropa, lagi ko sinasabi sa inyo, kilalanin nyo munang mabuti yung babae na dinedate nyo. Hindi yung puro kayo damdamin, puro kayo feelings, gusto nyo kaagad makipag-live-in. Ano ba yan? I know yung mga karamihan sa advice natin, hindi applicable para sa lahat. Kasi may mga lalaking lover boy, may mga lalaking needy, may mga lalaking gusto kaagad nila makasama yung babae. Kumbaga idadahilan lang nila na mas magiging madali ang pamumuhay pag nag-live-in silang dalawa. Kalokohan yun mga Ropa. I don't buy it. Ang totoo is, yung lalaki lang ang may gusto nun dahil gusto niya lagi niyang kasama yung babae. Ibig sabihin, needy siya. Ibig sabihin, hindi siya dumaan sa maraming babae o hindi dumaan ang maraming babae sa buhay niya. Okay? Kasi the only time na magde-decide ka na gusto mong makipag-live-in sa babae o gusto mo na makasama ang babae is yung pag meron na kayong nire-raise na bata. Okay? Or meron na kayong anak. Dahil kailangan yung dalawa na pagtulungan na palakihin ang inyong mga anak. Why? Kasi bilang magulang, kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo mga Ropa, ang marriage is not about fucking happiness. Hindi yun kaligayahan ng babae. Marriage is all about fucking duty. Okay? May duty kayong dalawa. Kaya mga babae at lalaki, itigil nyo yung kahibangan nyo na pag kinasal kayo, mas magiging masaya. No, hindi. Mas magiging seryoso at mas magiging suffering ang buhay nyong dalawa dahil sa pagpapalaki ng inyong anak. Pero may fulfilling doon mga Ropa. Okay? Hindi kasumpa-sumpa yun. Kasumpa-sumpa lang yun pag masyado ka nag-expect na ang akala mo ang pagpapakasal ay puro kasiyahan lamang. And about dun sa living together, kasi may nag-comment sa ating comment section na pinipilit niya na paano kung gusto naman daw nila. Bro, kung gusto mo, go. Okay? Walang pumipigil sa'yo. Kung gusto mong makasama yung girlfriend mo sa isang bubong, go. Pero ilang beses ko na to sinabi,
women are emotional creatures, okay? It's very hard to please women. Pag nakisama ka sa girlfriend mo or nagsama kayo sa isang bubong, pwedeng mawalan siya ng gana. Pwedeng maboard siya. Why? Kasi no more fucking surprises. Hindi na siya nagwa-wonder kung anong ginagawa mo. Wala nang mystery. Kasi alam niya na lahat sa'yo. Kung paano ka humilik, anong amoy ng udod mo, kung gaano kabaho ang tae mo, at kung gaano ka kalinis sa bahay, at kung gaano ka karumi sa pamamahay. Okay? So wala na siyang ine-expect pa sa'yo. Kasi nga alam niya na live-in na kayo Alam niya kung anong oras ka uwi, alam niya kung anong oras ka aalis. Gets? So akala ng mga lalaki, madaling makipag-live-in. No, it's not. Uulitin ko, ang babae ay madaling maboard. Ang babae, ang gusto, highs and lows of emotion. Okay? Kung gusto mong tumagal ang relationship nyo, huwag kang makipag-live-in. Okay? Never, ever live in with your girlfriend. Why? Kasi yung interest at yung kanyang attraction pwedeng bumaba at wala kang magagawa. Okay, balik tayo sa pinag-usapan natin. Mga ropa, uulitin ko lang, paulit-ulit lang ako dito. Kilalanin yung mabuti ang babae. 6 to 12 months or kung more than pa doon, then much better. Kayo lang naman tong inip na inip Kayong mga lalaki kayo, naiilan lang kasi ang diniskartehan nyo or iilan lang ang naging ex nyo, kaya gustong gusto nyo na kaagad na makipag-live-in sa babae na as if naman may magandang mangyayari or magkakaroon ng magic ang buhay mo. Masyado kang dalang-dala ng emotions mo, ropa. Pag ikaw lagi ang nag-i-initiate na magsama na kayong dalawa, isa lang ibig sabihin nun, needy ka, ropa. Hindi mo alam kung ano at kung paano na-stimulate ang emotion ng EA. The more na hindi ka niya kasama, the more na mas mai-in love siya. Gets? Kung nandun ka pa lang sa stage na you are creating attraction, much better na hindi kayo lagi magkasama. Kaya nga, the only time na magsasama kayo, pag meron ng batang involved, bro pa. Dahil ang society, kailangan mag-raise ng kids ng may magulang. Okay? Kaya nga, marriage is more on duties. Hindi about sa happiness ng babae at hindi about sa happiness ng lalaki. Okay? Uulitin ko, marriage is all about fucking duties. Okay? May duty kayong dalawa na kailangan ma-raise nyo ng matino ang anak nyo para mas umayos ang bagong henerasyon at para mas maganda ang maging society. Nagigets nyo ba? Kung akala nyo yung pagkakaroon ng anak, it's more on happiness. No, it's not. It's more on fucking responsibilities. Okay? Ang happiness doon ay yung fulfillment na na-raise mo yung anak mo ng tama. Gets? Well, wala naman 100% na kaya mong erase ang isang bata ng tama, di ba? Laging of course, meron siyang matututunan sa labas na hindi mo tinuro sa kanya. Pwedeng mali o pwedeng tama. Pero kung at early age, ma-realize ng anak mo na kailangan niyang maging mabuting tao, of course, mapapadali ang pagpapalaki mo sa anak mo. Okay, balik tayo. Yung mga lalaking nagjojowa ng babae na nagpa-party, bakit nyo kasi pinili yun? Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayari yung pag-cheat ng babae kung kinilala nyong mabuti. Bakit ka magjojowa at inaalaw mong mag-party kung jowa mo na siya? Bakit ka magjojowa ng babaeng party girl? Di ba? O kung party girl man siya, bakit hindi pa siya tumigil kung kayo na? Nagigets nyo ba mga ropa? Uulitin ko, yung ganyang sitwasyon na pwedeng mag-cheat ang EA, ikaw ang may control dyan. Kung ang pipiliin mong EA is yung kinilala mo muna, hindi yung gusto mong jumowa ka agad kasi tirang-tira ka. Karamihan ng lalaki, uhaw. And let's be fucking honest, wala kang game, uhaw ka, kaya panay jabol ka. Panay nood mo ng corn kasi doon ka masaya. Pero hindi mo alam, sinasabotahin mo ang future relationship mo, roba. Nagigets mo ba na tayong mga lalaki ang dapat
laging may binubuga. Dahil pag wala kang kayang ibuga, expect mo na maboboard ang EA or pwedeng iwanan ka niya. At yun na nakakalungkot dahil sasabihin nyo na naman, ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko naman sa kanya ang lahat. Pero iniwan pa rin niya ako. Tanga, pagdating sa babae, there's no such thing as equity. O yung tinatawag nyong, hindi, pag binigay ko to sa kanya at pag minahal ko siya ng sobra, alam ko, yun din ang gagawin niya sa akin. Tanga, hindi. Ang babae, uulitin ko, ay emotional. They are dictated by their emotion at nagpa-function sila or nag-ooperate sila base sa kanilang emosyon. Okay? Kaya nga kung ikaw ang naghahabol sa kanya at panayhabol mo sa kanya, expect mo pwedeng maboard siya. Kaya nga yung iba sa inyo nagtataka, okay naman kami sa first date, nag second date pa nga kami, nabembang ko pa nga, pero bakit ganun? Ginost pa rin niya ako, Ropa, kasi nga needy ka. Gets mo? Kasi nga baka nag-i-initiate ka ng relasyon na gusto mo, Ropa. Hindi mo alam kung anong nagpapastimulate talaga sa kanya. Yung hindi mo pagbigay ng atensyon agad-agad o yung kailangan niya ma-earn muna yung atensyon na ibibigay mo, napakalaking impact nun sa kanya. Kasi dun niya nakikita na hindi ka kagaya ng iba, Ropa. Kaso, karamihan sa mga lalaki, pare-parehas ang diskarte nila. Kaya nga karamihan ng babae nananawa na sa mga lalaki dahil akala nila pare-parehas lang naman lahat ng lalaki. Sa una lang magaling o sa una lang matapang. Pero pag tagal-tagal, magiging simp din naman. Di ba? Kaya mga Ropa, bigyan nyo yung sarili nyo ng standard. Okay? Kung gusto mong maging leader ng relasyon, wag mong pairali ng iyong nararamdaman. Kung gusto mo maging leader, kailangan mong kapitan ang iyong pagiging masculine, Ropa. Dahil yun lang ang way para makapag-lead ka ng mabuting relasyon at paniwalaan ka ng EA, Ropa. Okay? Balik tayo. Uulitin ko, there's no such thing. Hindi mangyayari yung mag-cheat siya kung alam mo na kaagad kung paano ilid ang babae, Ropa. Hindi siya pwedeng mag-party, hindi siya pwedeng magsuot ng maikli, lalo na kung in a relationship na siya. Ngayon, kung gusto niya pa rin gawin yung single life niya, kahit kayo na, then bounce na, Ropa. Iwanan mo na yung ganyan. Kasi yung mga ganyan, sakit lang ng ulo yan, Ropa. Gets? Kaya nga uulitin ko, yung kinontent niya hindi mangyayari kung sanay kang mag-lead ng babae. Kung una pa lang alam na ng babae na pag nasa relasyon siya, hindi na siya pwedeng pumarty, bawal na magsuot ng maikli, bawal na mag-thirst trap, at lalo-lalo na bawal nang trumopa sa lalaki or bawal nang makipag-text kahit kaninong lalaki. Gets? Kung gusto nyo talaga na hindi kayo lokohin ng babae, pumili kayo ng babae na marunong sumunod sa inyo. Nagigets nyo ba? Kaso ang hirap sa inyo, pag nakakita kayo ng maganda, kahit anong nakaraan niya, putang ina, ibababa mo yung standard mo, Ropa. Kasi ang problema sa'yo, emotional ka rin, tanga. Kaya uulitin ko, huwag kayong makipagrelasyon sa babaeng alam nyo na hindi nagre-reciprocate sa inyo, kasi magsasayang lang kayo ng oras at sasakit lang ang ulo nyo kung ang babaeng pinili nyo hindi naman sumusunod sa inyo. Okay? Walang mangyayaring content na ganyan kung pinili nyo yung babae na marunong sumunod at marunong i-give up yung alam niya na hindi makakapagbigay ng benepisyo sa relationship yung dalawa. Gets? Pagpakalalaki ka, Ropa, tigasan mo pa, tanga. Huwag kang masyadong emotional, huwag kang masyadong mararamdamin, Ropa, dahil pag nasa relasyon ka, hindi mahalaga kung anong nararamdaman mo, Ropa, dahil ang tanging mahalaga lang sa babae kung anong nararamdaman nila pag ikaw ang karelasyon nila. Maliwanag? Anyway, tapusin ko na dito, mga Ropa. Masakit na ilalamunan ko eh.
Okay, ano tayo gawin natin dito? Walang ganyang usapan na 40%, 60%, walang ganyan. Kung pinili mo yung babae na marunong sumunod at marunong magsakripisyo ng mga bagay na alam niyang hindi makakatulong sa relationship niyong dalawa. Okay? So yan lang guys, thanks so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Okay mga ropa, maraming salamat sa umorder ng ating mga hoodie. Thank you so much sa mga nakaka-appreciate. At karamihan nga pala ng umorder ng ano natin, ng hoodie natin. Usually, sila yung natulungan daw natin.